Ang bayan ng Pila ay isang makasaysayang bayan. Ito ang pangalawang simbahang bato na natayo na mas maliit do sa nauna. Alaga, welcome to Pila. Ayun. Dito sa aming ancestral house. Original pa po yan, sir. Original to. This is the matrimonial bed, no? Tatay ng lolo ko to. Tatay ng Who lolo is niyo. the mayor of Pila, Laguna. O yan, kukunan ko din kayo. Ayun, no? Galing. Hindi, may hawakan yung TV. Nakita ko yan. Ang Pila Laguna isa sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas, nakilala sa mayamang kasaysayan at sinaunang istruktura na patuloy na pinapangalagaan hanggang sa kasalukuyan. Kilala rin ito bilang isa sa mga makasaysayang bayan sa bansa dahil sa mahusay nitong pagpapanatili ng mga lumang gusali at tradisyon. Ang bayan ng Pila ay kilala rin sa tawag na La Noble Villa de Pila, isang pagkilalang ibinigay noong panahon ng Kastila bilang simbolo ng dangal at kahalaga nito bilang isang maunlad at organisadong pamayanan. Dito din matatagpuan ang isa sa mga makasaysayang simbahan sa Laguna. Ito ay ang San Antonio de Padua Parish Church o mas kilala bilang Pila Church. Itinatag ito noong panahon ng mga Kastila at nagsilbing sentro ng pananampalataya ng mga mamamayan sa loob ng maraming taon. Makikita sa disenyo ng simbahan ng lumang arkitekturang kolonyal na patuloy na pinapangalagaan hanggang sa kasalukuyan. Kilala rin ito bilang bayang pinagpala dahil isa ito sa mga bayang nakaligtas sa matinding pananalasa at pambobomba noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ayon sa mga kwento ng mga nakakatanda, hindi nakita ng mga piloto ng Hapon ang mismong bayan mula sa himpapawid, kaya't nanatiling buo at ligtas sa maraming makasaysayang simbahan, bahay at gusali na hanggang ngayon ay patuloy na sumasailalim sa mayamang kasaysayan ng bayan. Bukod sa makasaysayang simbahan, matatagpuan din sa bayan ng Pila ang Alaba Ancestral House, isa sa mga pinakatanyag na lumang tahanan na nagpapakita ng mayamang kasaysayan at kultura ng bayan. Naiiba ito sa mga karaniwang bahay noong panahon ng Kastila dahil sa impluwensya ng arkitekturang Amerikano na makikita sa maayos nitong disenyo. Sa malalawak na bintana, matitibay na haligi at pinong pagkakagawa nito, masasalamin ang maayos sa pagyasanib ng kulturang Pilipino at impluwensyang Amerikano na naging bahagi ng kasaysayan ng bayan. Sa paglipas sa maraming taon, nananatiling matatag ang bahay bilang isang simbolo ng pamana at kasaysayan ng Pila. At ang bawat bahagi nito ay tila nagkakwento ng pamumuhay ng mga pamilya noong unang panahon. At hanggang ngayon, patuloy itong dinarayo at inahangaan ng mga buwibisita bilang isa sa mga mahalagang pamanang istruktura ng bayan. Kaya tara, samahan nyo kami sa isang masayang paglalakbay papuntang Pila, Laguna. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ito ng Laguna. Dito po sa may bayan po ng Pila. Ito po ang kanilang napakagandang arko, yan sa ibabaw. So guys, pupuntahan natin ang kanilang napakagandang simbahan at mga magandang ancestral house. Alamin natin lahat ng mga nakapaloob dito ng mga kwento at mga istorya. So samahan niyo po ako, isang napakagandang adventure po ito, no? So tara, pasukin natin at may nag-aantay na po sa atin doon mismo sa may simbahan po ng Pila, Laguna. So let's go! Ayan, ito kakaliwa tayo dito sa kanilang rotonda. Ito na mismo yung pagpasok ng bayan ng Pila, guys. Marami na rin pala mga instruktura dito, oh. Marami ng mga grocery store, mga palengke, ayan. Halos develop na rin pala dito sa lugar nila. Diretsuhin lang natin to, hanapin natin yung simbahan. Ito na, oh guys, oh, makikita niyo dito, oh. Unang ancestral house na nakita natin, tong White House na to. Napakaganda. Ayan na, sinasalubong nga tayo ng mga ancestral house. Sa kanan din guys, ayun, may nakita rin tayo doon na ancestral house. Sunod-sunod pala yung mga ancestral house dito sa Pila, Laguna. Nakakatuwa lang kasi na-preserve nila yung mga ganyang mga bahay hanggang ngayon. Nakikita pa rin natin. So yun guys, oh. Ito pa isa. I think pang-apat na to sa nakita natin. Ganda, oh. Old na old siya guys, oh. Ito na yung simbahan. Sa right side natin. Dito. Ito, White House. Ang ganda, oh. 7-Eleven sa ibaba. Ito na pala yung kanilang simbahan. Ayan, ito na pala yung kanilang simbahan, guys. So, hanapin lang natin yung entrance. Pasukin natin. Sunod, oh. Ayan, oh. Ito pa. Ang dami. Para tayo nasa sa Bigan. Parang mas marami pa nga dito, eh. Saan ba entrance? Ito na mismong yung papasok ng simbahan, guys.
Parang ganun din sa Lumban, no? Parang ganito yung sa Lumban eh. Yung pinuntahan natin. Ganyan yung kanyang itsura. So dito guys, sa right side pala, bago magsimbahan, nandito yung kanilang munisipyo. So diretso na lang tayo muna ng simbahan. Okay guys, bali dumating nga tayo dito sa may San Antonio de Padua, dito sa may Pila Church, no? At kung makikita natin dito, napakalawak ng kanilang parking area guys. Ayan, makikita natin dito. Simula doon sa kanilang munisipyo, harapan na pala itong simbahan ng San Antonio de Padua, yung Pila Church na tinatawag. Pupunta tayo dun sa may harapan at meron tayong i-interviewin dito guys, si Father mismo ang makakausap natin doon mismo sa may simbahan, no? Alamin natin yung maikling kwento lang naman ng simbahan ng San Antonio de Padua. So tara, at pasukin natin itong simbahan ng Pila Church. Okay guys, nandito na si Father, no? At kasama natin pala si Father Emil ng Pila Laguna. Good morning po. Salamat po Father sa pagpapaunlak dito po sa napakagandang simbahan po ng San Antonio de Padua. Father, bigyan niyo naman po kami ng short history about po dito sa inyong simbahan. Ang simbahan ng Pila ay naitalaga sa karangalan ni San Antonio noong 1581. Kapistahan ni San Antonio, that was June 13 in 1581. Ang simbahang ito ay na-inaugurate at naging parokya na itinilaga sa pangalan ng patron ng bayang ito at ng simbahan ni San Antonio ng Padua. At ang bayan ng Pila ay na-establish noong 1578. Pero 3 years later, that was the time when it was inaugurated to become a parish sa kapistahan ni San Antonio noong June 13, 1581. Ang bayan ng Pila ay isang makasaysayang bayan, mayaman sa kasaysayan, mayaman sa tradisyon, at mga marangyang pagdiriwang na may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko. So tara po Father, explore po natin loob. So guys, explore natin yung loob dun sa pinakaloob ng simbahan, no? Narito tayo ngayon sa loob ng simbahang bato sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Ito ang pangalawang simbahang bato na natayo na mas maliit do sa nauna na inilipat sa lugar na ito dahil sa mga pagbaha ng mga panahong iyon dahil ang simbahan ay malapit sa lawa ng Laguna. Father, yun po, napansin ko nga pala dito sa mga pader. May mga nakalibing po dyan. Actually, mga ano na yan, mga buto na ng mga tao na kinikilala bilang mga benefactors, mga tao na noon ay tumutulong sa simbahan. Hindi pa man uso kasi ang columbarium yung panahong iyon eh. Kaya pinapayagan ang ilan, mga remains, pero hindi naman yung buong katawan ang inilagay dyan, mga buto na lang ng mga tao, mga sabihin na natin, mga benefactors ng simbahan ng mga unang panahon. At yan, parang tanda ng pasasalamat ng simbahan na pinayagan na ang kanilang mga labi ay, yun nga, mailagak dito sa loob ng simbahan. Pero sa ngayon, ay hindi na pinapayagan pa. Hindi May na mga pinapayagan. nauna, kasi meron ng columbarium ang simbahan. Opo. Pinapayagan na yung mga cremated, ng mga remains, na yon, yung mga remains ay tinatago sa columbarium. Katulad ng makikita nyo dito sa side, katabi ng Chapel of the Relic, at sa loob ng Pilgrim Center, meron ding columbarium. Opo. Okay guys, bali natapos na tayo dito sa may simbahan, no? At napakarami nating nalaman tungkol dito sa kanilang simbahan, no? At pupunta talaga tayo doon sa ating pakay dito, yung Alaba Ancestral House na malapit lang dito sa may munisipyo. So papasyalan din natin yun, alamin natin kung ano ba yung makikita natin doon sa loob ng bahay. So tara, puntahan natin, dito yung daanan guys. Bali ang daanan dito sa may right side, ayan, makikita natin dito, ang dami nagtitinda ng mga pagkain, no? So dito sa kahabaan na to is merong festival daw kasi, kaya marami nagtitinda ngayon. So dito sa kanan makikita dito yung mga ancestral house na luma. Ayan oh. Ang ganda oh. So
So ito guys, makikita na natin dito yung ancestral house na pupuntahan natin, no? So dito siya sa may bandang kanan. Ito yung Alaba Ancestral House. Ayan. So antayin lang natin yung kausap natin dito, si Sir Rafi, no? Para makapasok tayo dun sa may loob. Ito yung pinaka-entrada ng bahay guys. Ayan. Kung makikita natin dito sa harapan ay American style siya na bahay. Explore natin to. Antay lang natin si Sir Rafi. Halaga, welcome to Pila. Ayun. Dito sa aming ancestral house. Ayun. Salamat sir sa pagpapaunlak. Opo. So welcome dito sa Pila. This is my grandfather's ancestral house, no? Opo. So this was built in 1922. Kung makikita niya, this is a American house, no? So Hispanic inspired siya, pero it was done during the Commonwealth 1922. So kaya mapapansin nyo ang difference ng American house from Castilla is mas colorful at mas lighter colors ang gawa ng mga Amerikano, no? Opo. Hindi katulad ng mga Spanish houses, medyo dark, no? More on dark wood. Ito, ang ginawa ng Amerikano, mas gusto nila yung may mga light colors. You're going to notice these are all, original colors. Original pa po yan, sir? Original lahat yan, yung tinatawag nila cotton candy color yan eh. Ay, cotton candy. O nga, no? Cotton candy color, light blue, Opo. pink, old rose, beige, white. Para sa mga Amerikano kasi gusto nila yung yung freshness tsaka Malamig sa mata. oh, yun, medyo malamig sa mata. So this is my lolo, no? This is Dr. Teodoro Rivera Alava. And yung wife niya is Mrs. Solita Dimaculangan Agra. So my lolo was the first doctor here in Pila, Laguna, no? Siyang kauna-unahang doktor dito. So they have 7 children, no? Which included by my mom, no? Was the youngest sa girls, no? So nasundan siya ng Tito Teddy. Halos lahat patay na, no? Except Tito Teddy who's 94 years old, who's in the States na. So my mom and Tito Teddy actually inherited the house. So ang nangyari, ako na lang ang parang naging caretaker nitong bahay, no? When my mom died, I took over the house. Opo. But during the pandemic, I decided to stay here na lang, no? With my wife. Sabi ko, dito na lang tayo magretiro. Rather than stay in highly commercialized area, no? Mas masarap kasi ang hangin dito, at saka syempre it's a privilege to stay in an ancestral house para nafi-feel mo yung spirit ng iyong mga ancestors. At the same time, you live the way they live before, no? Kaya Yes, sir. kaya yun nga, marami naiinggit na buti ka pa, diyan ka nakatira, ya. Kaya kung makikita nyo yung bahay namin, it's properly maintained, no? Ang maganda kasi sa mga ancestral house, kung ito'y natitirhan, no? Kasi ang nakakalungkot, kung mapapansin yung yung mga ibang ancestral house ay bagsak na, kasi nga wala nga nakitira. Wala na nakatira. So, dito mapapansin nyo, pag tinirhan mo ang bahay, humihinga daw yung bahay eh. Sabi nila, kailangan tirhan eh. Kasi hindi lang basta caretaker, kasi caretaker, isasara lang yan eh. Tinan niyo yung mga ibang ancestral house, nakasara. Opo. So, hindi nakakahinga yung kahoy, hindi nakakahinga, nagkakaroon ng humid sa loob, no? Opo. So, pag nagkaroon ng humid, dyan nagkakaroon ng mga anay, bukbok, Doon na nagsisimula po lahat. yung Kasi kulob eh, may init ang loob, yan na, bentanilla ang tawag dyan. Opo. Buksan mo lang lahat yan dito. Tagos Ang na yung lamig mga na. hangin. Kaya naman, hindi mainit ang bahay. Opo. Sa ibang bahay na konkreto, sa
kailangan naka-aircon ka. Opo. Dito, hangin lang. Natural wind. Kaya, iba talaga pag Presko po, lumang no? bahay, presko. Kung mapapansin mo, lahat kalado yan. No? So, pasok tayo dito sa kwarto. Papapansin nyo, talagang pati mga kalado talaga. So, Detalyado, para, sir, na po. para kalado ang tawag dyan. Ah, kalado. So, kalado. Para yung hangin, through yan lahat. So, Ang galing po. Pagkakagawa. tapos ang mga kwarto nun, may mga adjacent doors, no? Na papunta doon sa mga kabilang mga kwarto. Ayun, may pintuan sa kabila. Oo, Oo, ang galing. mga false door. Ay, shortcut. Meron So meron Ay, na galing, siyang no? Galing. Sa punta na kayo sa doon. kabila. Oo. Tagusan ng mga kwarto. If you're going to notice, maganda ang kulay din nito. Parang mint green naman to. siya. Ang kulay. Green, oo. Mm-mm. Tapos, para nakikita nila yung mga anak nila, this is the master's bedroom. Original pa po yan, sir. Original to. This is the matrimonial bed, no? Wow. So, ginagawa ko lang wardrobe area ko to. Ay, ito Dito po. lang ako nagbibihes. Pero malamig dito. Oo, ang galing na, Ito sir. ay vintage na. Actually, this is more than 100 years. Isipin mo, Wow. matrimonial bed pa to ng parents ko, no? Grandparents. Grandparents pa, no? So, mga saksi po ito, sir, sa mga... Oh, dyan nandito nag-umpisa nangyayari, lahat. mga Kung hindi dahil sa kaman to, wala kami talaga. 100 years old na kama. Opo. More than, yeah. More than 100 Actually, ito na Mama Mary, Opo. this is the highlight of our Flores de Mayo dito. Ay, nilalabas din po yan, pagka na. Tuwing Flores de Mayo, Flores de no? Mayo. This is the highlight of the Flores de Mayo kasi my great-grandmother naman na si Doña Josefa de Maculangan was the first, no? Was the first hermana in Pila in 1888. So this is my lola's aparador, no? Ayan. Ay, ang so, galing. ginawa ko na lang... Lola sa Palador. So 100 years mahigit na rin. 100 Yeah. years na rin. Oo. Ang galing. Lahat naman dito Lahat na makikita mong gamit dito sa taas, all original na nandito pa. Structure, no? So, Ang galing. mga luma. 100 years old na raw. Yeah. So, paglabas mo, this is the dining area. Ay, ang galing. Hangin. Dining area. Lawak pala dito, sir. Dining area. Makikita mo. So, marmol dito. Makikita mo, this was, sabi nga nila, ito, sa great-grandmother ko pa na binigay sa lola ko, no? Opo. This was mga more than 150 years old na tong mesa na to. It Grabe, was made tagal. by Atay, no? Made by Atay. Atay, yung famous, yung famous, what's this furniture maker sa Binondo. So, makikita mo, yung niya, hulaan nyo kung bakit merong kanal yan. Kasi may makikita kayo, mga bago ngayon, wala nang kanal na ganyan. Ayun nga po, no? May mga siya. Kasi pag kumakain kang ganyan, pag natapon yung patis, hindi tatapon sa mo. Ay, yung pala yung Kumbaga, purpose oo, niya. yun ang purpose lang yan. Kaya Ang nga galing. tinatanong ko, ano ba? Kasi kami, pag may hole-in kami, ginagano na pag naglalaro kami. Parang pwede sila magkarera ng hole. Oh, kaya pag may nakita kang ganitong mesa, it's old na talaga, more than 100 years old. Kasi wala ka na makikitang ganito Yung pala yung purpose niya, sir, no? Para Yeah, sa mga, oo. Kaya nga sabi ko, tatapon. anong purpose niyan? Pag may natapon soup or what, hindi diretso sa Sa lapag. Opo. sa katawan Or sa mo. o katawan, ano mo. oo. Yun pala yung Ang galing, oo. Lampara. Ang bigat po siguro yan, sir. Oo, super. So dito naman yung parang pinaka main dining. Dining area. So kasi marami sila kaya tamang-tama lang sa kanila tong pag may okasyon dito. Ito pa rin po yung dati, sir, na Dito. dining. Oo. Actually, sinabi ko nga sa iyo na most of the things here sa taas original pa kaya makikita niyo Ay, ang galing, no? mga original pa. Pati yung mga baso na Lahat original yan. 100 years old din ang Lahat, walang pati ito. Mga lumang na yan.
Pero yan, ginagamit ko nga yan eh. Kasi sabi ko, kakamatayan na lang, di na magamit. Kaya lahat yan, ginagamit ko pa. Talaga na-preserve talaga, sir, na po. Porcelain pa yata to, mga to. Porcelain yan. Mga ano. So, napakadami pa lang. Tsaka Para ito, papuntang kitchen, no? Ito papuntang kitchen. So makikita nyo, may kortina to, nakasarado yung kortina. Dito yung mga servants. Tinitingnan lang nila kung anong kailangan ng ano. Papuntang kusina, no? So, yan, no? Kaya dito po sa to, dati, ano to parang anuhan ng katulong to Ginawa ko na lang parang opisina. Opo. So going to the kitchen. Ang laki pala sa looban. Yung picture nila to, no? Oo, mga family picture na lang namin yan. Oh, this is my great-grandfather, no? Siya pa yung unang doktor. No, tatay ng lolo ko to. Tatay ng Who lolo is niyo. the mayor of Pila, Laguna during 1903 to 1906, no? Grandfather. Ano siya? Lolo. si- Tama, lolo. great-grandfather ko yan. Kinuha ko sa munisipyo. Wow. Siya si, ano naman, Ignacio Alava, no? Na naging mayor, tatay ng lolo ko na naging mayor naman ng Pila, Laguna noong 1903 to 1906, no? So, actually, yung great-grandfather namin ang kauna-unahang mayor dito sa Pila, Laguna. Si Maglilo, no? Na napunta sa ano, kasi we're from the Rivera clan. Rivera. Rivera. Oo. So, ang mga kamag-anak namin dito, Rivera, Agra, Alava, Dimakulangan, Relova. Parang ngayon natay nandun sa may loob ng simbahan, no? Makikita mo. Relova, Rivera, Oo. mostly mga kamag-anak namin. Wait lang, sir. Ano po to? Alin? Ito po, ano po? This is a radyo. Naku ba naman radyo? Yung lumang radyo. Yung mga lumang radyo. Lumang radyo, no? Oo. Guys, ngayon lang ako nakakita nito. Ganito. Ilan taon ka na ba? Ha? Hindi pa lang po eh. Hindi mo ata naabutan. Ito yung mga gamit pala ng... This the old pictures of my lola and lolo. Apa. Mga sasabi niya, bakit marami silang picture? Oo. Kasi ang lola ko lang ang kauna-unahang, ang may sariling photographer nung araw. Kaya pala ang dami Kaya may picture. sarili silang selfie, meron silang picture. Bakit sabi niya, ba't mandami kayong picture? Actually, isang baul yung picture namin kasi may sarili ng photographer yung lola ko kasi modesty aside, yung lola ko yung halos pinakamayaman dito sa Pila noon. Ito, si Solita Ayan po. Solita. Agra de Makulangan. Agra, oo. So, ito yung gamit pala ng lolo ko, no? Nung nabubuhay pa siya, nung doktor siya. Ay, mga ginagamit. May gamot pa sa loob, oh. Oo, mga ano pa yan. Kasi during that time, wala namang mga mercury drug or butika, siguro bihira lang. So, siya rin lang gumagawa ng gamot. No? May timbangan. Siya rin gumagawa ng gamot. Tapos nilalagay niya dito sa capsule, no? May plastic capsules. Siya mismo, Ang galing. lalagay niya dyan. Walang laman yan. Kumaga, lalagyan niya yan. Classic na classic. Oo. Oo, Lalagay. lalagay niya. Kaya yan. Kumaga tablet. Kunwari, anong formula? Meron, alam na niya kung ilang formula. Alam niya na agad, titimplahin niya na kagad. Titimplahin na niya. Kumbaga. Ganun pala nung Nung araw. Ito yung Oo. bag niya, oh. Dr. Teodoro Alava. Physician. Oo. Noon naman, wala naman specialist. Parang general. Parang lahat na. General lahat eh. Pagpapanganak, ganyan. Ito, alam niyo ba to? Ay, pang ano yun? Sa Pang ano to? open. Oo, Pang open. tingnan mo kung may sakit o may ulo na o ano. Ulo. O kaya Ang laki na. in-insert pa to kay Maria Clara. What? Hindi. Alam ko totoo. Hindi naman. Pero may sirens nung araw, American, hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng ng goma. Wala siyang goma. It's all. Ayun nga, no? Pero grabe yung niya. Tignan mo yung suction niya. Ayan. Ganun mo, pindutin mo. Kumbaga yung suction niya, naandun pa rin. Yung puwersa. May pressure pa rin. Oo, may pressure. Kumbaga, kasi binabanlian lang to nung araw eh. Ni-sterilize Ni-sterilize lang. Kaya dito puro bakal eh. Yan, bakal.
Ano ba? Yung mga syringe naman to. Kasi, mga syringe nung araw, oh. Binabanlian lang nila, hindi nila tinatapon, hindi siya those disposable. Oo. Mga syringe, so ayan, oh. Oo nga, no. Tasukon mo nga. Kaya binabanlian lang yan. Kaya talaga it lasts through years. Walang tapon. Walang Kapag ngayon, ang daming disposable, ang daming ano. Kasi grabe ang sakit ngayon eh. So, ayan. Yun pala yung una ng mga ganyan. Oh, ano. ang ano nila, pang ano nila, sterile minsan, ito, pang init nila. Dito nila, Ay, iniinit yung, ano, yung mga iniinit gamit. lang. Oo. Pag ginamit na doon sa pasyente. Yung mga gamit ni Doktor. Baka may coca pa nga dyan eh. O ano. Ayun. Oo, galing ano. Napansin ko, sir, may mga susi Alin? dito. Hindi. Ano lang yan kasi, kumbaga, ano lang yan, style lang, mga Ay, lumang ayan. gamit. Mga susi. Lumang, nilagay ng kapatid ko kasi siya nag-frame niyan eh. Oh. So, anything kasi, siya eh, parang kasi- nag-curate siya. Anything luma. Sinaunang susi. Oo, mga sinaunang susi. Ang ginawa niya, lumang butones, lumang susi. Nilagay niya, lumang paru-paro pa. Oh. Ito, totoong paro-paro. Oo. Paro-paro. Ito, tinan mo yun, nag-aaral pa yung lolo ko nung sa UST, yung may cadaver pa. Oh. Totoo. Nung siya, nag-aaral siya sa UST. Para siya si Jose Rizal, Ateneo graduate, tapos nag-UST Medicine. Ang galing ano. Nakakatawa dito. Pwede tayong bumaba sa baba. Sa baba. Pakita ko. Pasilyo. Silong? Hindi, Ah, galing. silong ang Ayun, tawag naman yun. Silong. Sandali, patayin niyo muna dito. Bababa lang ako sa So guys, papasok tayo dun sa silong ng bahay. Hindi, sir. mga lumang gamit din dito. Wow. So dati, ito yung clinic ng lolo ko, no? Pero ginawa ko ng tambakan ng mga lumang gamit eh. Kasi mahilig din ako sa lumang gamit. So, ginagawa ko, bumibili ako ng mga lumang gamit. Kaya maraming may lumang. Dagdagan nyo na lang po. O, halos lahat dito sa baba, binili ko na to. Puwera lang to. Tong piano. Etong piano na to sa lola ko pa to. Great-grandmother ko, no? Hulaan niyo ko ilang taon na to. This is more than 135 years old na. 35 years old. Grabe, no? Tapos hulaan niyo kung paano niyo malalaman kung gaano kaluma ang piano pag nakita niyo. Hindi siya sira-sira. Oo. Hulaan niyo kung bakit. Sa tunog. Hindi. Nandiyan lang Sa kulay ng keyboard. Hindi. Hindi rin. Puro ivory yan Pero hindi. Ganyan. Nakikita niyong kakaiba dyan sa na yan? Sa piano na yan. Yung details niya. Hindi. Kunwari, bakit mukhang luma? Paano nasabing luma? Di ba yung mga ibang piano, anong nakikita nyo na meron dyan na wala sa ibang piano? Ano meron? Yung Di ba upuan. yung chandelier? Yung upuan. Yan. Hindi. Ang tawag dyan, candelabra. Candelabra. Lalagyan ng kandila. Lalagyan na kandila. Kaya lumang piano na to, dahil nung araw, wala pang kuryente, Kuryente. isipin mo. Oo. Wala pang kuryente, kaya kung magtugtog sila, nakakandila. Oo. Oo. Kaya pag may nakita kang may candelabra na piano, luma yun. Pag wala, mas bago na yun dito kasi may kuryente na eh. Opo. Ayun pala. Yan yun. Oo. Kaya, Kanino po muna nito? Damit. sa mami ko pa yan, nag-Rosa Mystica siya noong 1956. Tapos may mga So, maleta display. parang mga maleta. Oo, nung araw, mga maleta. Ang lalaki na maleta. Oo. Nung araw, no? Oo. Tapos brother, may nakita pa ako dito Helen. Helen? TV. Lumang TV yan, 1956 yan. 1956 Nung bata pa kayo, black and- napanooran niyo pa po yan? Black and white. Hindi na. Hindi na siya nagana noon. Hindi ko na napanoodan. Pero ito TV rin. Ito yung napanoodan namin nung maliit Ay, kami. may aparador. Oo. Ayun nga, Pinto. no? Oo. May May pinto yan pa rin ng TV sa loob. Oo, nandun sa... Galing. Hindi, may hawakan yung TV. Nakita ko yan, no? Tapos ito. Parang maleta. Ito yung pa. Dito. Plaka. Plaka noon. Oo. Tapos ito parang Okay, iniikot yata ito eh. No? Oo, yan. Iniikot. Iniikot. Tas yan yan. Ang daming mga... Ito, mga lumang
lumang camera Ayun, lumang na camera. ito galing pa sa airpot ko to noon eh. Pero brand new pa to. Nung nabili. Hindi na halos nagamit oh. Wala na ngayon yung mga ganyan po. Wala na. Wala na, no? Display na lang yan. Mga collectors na lang yan. Oo, yan, mga luma. Ayan po yung nagamit pa po ng pamilya nyo. Ayun, oh, yung So, father ko. Yung isa lang na yun. Ayan, marami pang malet. Daming maleta doon. Talagang travelers talaga yung pamilya nila. Halika, dito tayo. Ito man cave ko. Ay, Mga man luma dito. O yan, kukunan ko din kayo. ha. Ayun, no? Ito nung araw, ito, Betamax. Ewan ko kung inabot nyo na to. Betamax. Aba, yan. Pinabot Buti, na natin yan. Pero maliit pa kayo niyan. Betamax na. Kaya nung araw, parang hirap. Ngayon, at least nasa cellphone na lahat, di ba? Opo. Dati yan, biro mo. Ang laki, oh. Typewriter, no? Mga telepono, typewriter. Halos kompleto pala dito. Parang collectors sila, no? Nangongolekta nga ako. Ito, mga radyo. Lumang radyo. So guys, yan. Mga lumang pera. Meron ako nakuha. Isang bundle pa nga na ano, $10,000 siya, no? Pag binili nga ngayon yan, binibili nga 1 million eh. Wow! Oh, Yan, no. Totoong pera yan eh. Oo Dito. nga, isang bundle. Isang Isang bundle. bundle, Oo. pinag-asa ng 1 million. Hindi, kasi isang piraso, 10,000 pesos eh. E di isang bundle yan. 1 million. 10,000 yan, no, sa Wells Fargo. Hindi ko na inano, tinago ko na lang. collection na rin. Ito, mga lumang pera. Oh. Hindi nyo na inabot yan, mga centavos. Ito, inabot pa si Jose Rizal sa ano, yung piso. Inabot mong piso yung ano. Kalabaw. Kalabaw. Hindi, ayun, kalabaw na, hindi yung ano. Piso, no? Piso na nakalagay sa papel. 1970, ito. Ayun. Nabot mo to? Ah, hindi na. Ito ba yung silver? Kay Marcos? Limang piso. Ay, 5 piso, no? Ito yata yung ano, yung na-trending dati na binibili. Binibili yan, no? Oo, yung kay Marcos. 1975. Yan, ganyan, ito, ano tayo, Silver daw 1,200 yun eh. pesos eh. Oh. Purong silver. Dito, mga koleksyon ko ng mga bote na halos wala na rito. Ay, oo nga. Yung beer na beer, hindi nyo inabot yan. Inabot nyo ba yung beer na beer? O yung mga royal soda? 45 yung inabot ko. Grabe, dahil makikita dito, no? Galing. Nakakatuwa. Hindi kayo nag-ano, sir, nag-babayan sila ng mga luma. Parang Dati, minsan. Kasi pag parang may napanood gusto doon natin. kay, kay Boss Toyo, yung mga... Ay, hindi ako nagbebenta doon. Oo, mahal na pag binenta mo doon kay Boy Toyo. Ito, halos lahat gamit ng nanay ko, na na-acquire namin sa ano. Pag nagta-travel kami, Matchbox ba bumibili to? kami. Matchbox? Alin? Mga maliliit na kotse. Ay, oo. Mga luma. Tapos yung ano, brother, yung mga lata-lata. Oo, nung araw, lata-lata pa. Biscuit. Oo. Ang galing, no? Na-preserve talaga, no? Tsaka yung Yan, mga ano, yung collector ni Mahal ng Sir, bilhin collection siguro, talaga sir. niya. Oo, mga plaka nun, oo. Ito, Ay, mga plaka. Gilingan ng yellow. Yellow yan. Oh, meron akong ano doon, papakita ko sa'yo. Meron akong collection yan doon. Sa labas. Ay, oh, ito. Yellow, gilingan ng yellow. Gilingan ng Oy, inabot yellow. ko pa to dun sa ano, sa Karamba na yung sinaunang restaurant. May ganyan sila. Marami ako niyan. Kolektor ako ng ano niyan eh. Kaya dito tayo sa labas. Meron pa rito eh. Mga typewriter. Ito, papahula ako sa inyo pag nahuhulaan nyo. Galing nyo. Hulaan nyo kung ano to. Akala ko tinataas. Ano yan? Ano yan? Huwag yan, hindi yan. Ito. Ice, ano ata yan? Ano to? Alam ko na po. Parang cooler? Hindi. Parang kugon yung oven toaster dati. Di ba? Malapit na siya eh. Cooler. Cooler. Refrigerator! Refrigerator. Ito nilalagay yellow. Ay, oo. Original pa yan. Pero kahoy siya, ah. Kahoy. Kahoy siya. May loob. Pero dito nilalagay, ano, dito malalagay yung mga, yung ano, parang lumamig siya. Oo. Kaya original Ay, pa yan. yellow Kaya naman, yung hindi loob. kinalawang. Oh. Oo, Dito yellow. Tapos lalagay mo lang dyan, rep na yan. Ito freezer. Ito. Inaayos ko to eh. Inaayos ko lang tong, parang freezer siya. Tapos meron dito, nilalagyan ng asin para hindi matunaw agad. Kahoy, no? Nakakita po kasi ako niyan, ano naman, parang, ano siya, stainless, parang gano'n ang ano niya. Yari. Kaya dito tayo. Laki pala ng bahay nila. O ito, mga collection ko. Ayun, mga collection. May mga sir. collection pa ako dyan eh. Ang dami, no? Ito, mga lumang ano. Lumaan si Sir sa pag ano, yung pagiging bata, mahilig sa mga laro-laruan. Oh, laruan oh. Ito. Ayun, oh.
Abutan niya ba to? Pepsi. Pepsi ko. Ayun, hindi ko na Mga alam. Amerikano yata yan ah. Mga 1940s to. Ayan, Amerikano nga. Amerikano. Nakita ko sa isang commercial. Tsaka ito, Magnolia. Grabe, no? Matawa yung mga ano. Ayan, dito. Dito, mga luma. Pinakita niyo, Sara. Ha? Ito, mga lumang gamit dito. Ang laki pala na ito. Mga luma na halos lahat dito. Oh. Ito, mga painting naman. Mga lumang painting. Mm. Di na. So guys, ito pa rin parte ng kanta. Napakalaki ka lang. Ito. Kasi mas maliit sa loob. Nasa labas. Lumang mga bag din. Dito. Ayan. Ito, mas maliit na version naman. Ito. Pero halos parehas maliit na version lang to. Luma na rin to. Ayan, ito ang mga antigo na binili ko rito. Galing dito sa pila. Kaya nakapunta na ba kayo sa museo? Ng Pila? ano po? Hindi pa po. Pag makikita niyo yan. Mga nakuha yan. Mga nakuha dito sa pila yan. Ay, oo nga, no? Oo. Parang talagang Ito, lalagyan pala ng patay ito. Hindi ko alam. Binili ko. Wine jar. Urn, yung mga urn, di ba? Mga columbarium ngayon, di ba, nilalagay natin sa ano. Yan nung araw, yan nilalagay yung ano ng buto-buto ng mga patay. Oo. O nabili ko. Sabi ko, ano ba yan? Nung malaman ko, lalagyan pala ng patay. Yan, mga luma, mga Platon, mga Ming Dynasty pa yan, mga yan. Wow. Luma na yan. From China pa pala itong mga to. Oo, Ming Dynasty. Nung nagte-trading pa dito ang pila. Hindi, pati yung mga radyo, luma rin, oh. Ayun, mga radyo. Ayun nga, gumagana ba, oh? Uy, wow! Gumagana ba, no? Galing! Ano ba yun? Totally, ayun pa rin yung owner store na rin. Yan pa rin, yan pa rin. Nice lang. Bakit Magkano mo? Ayun to yung mga ano, ice. Yan ang ano Galing, ko. ano? Yan ang collection ko. May maliit. Yan ang yellow talaga. Oo, kasi may fond memory ako nung maliit kami dito, yung naghahalo-halo dito, ganyan. Opo. Hindi sila. Oo, yan ang pang ano nila. Oh, maghalo-halo muna kayong dalawa. Kasi yung brand ano, And then, iba-ibang brand to. iba-iba. Ito, Japan eh, mo. May Japan, may Silver Swan. ano, Silver Swan. luma eh. Oo, Silver Swan nga. Tapos dito niya lang siya nilagay. Nilagay ko na lang dyan. Sa bagay, makakapal naman ho ang bakal nito. Eh, no? Tima ano yan. Okay guys, bali natapos na tayo dun sa Alaba Ancestral House at napakarami natin nakita dun sa loob ng bahay nila Sir Rapi, no? At yung mga istorya, mga nakapaloob dun sa kanilang bahay ay nakakatuwa po, no? At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode. At kita-kits po muli sa ating susunod na adventure. Ayan po, ang simbahan ng Pila. Tayo po uuwi na. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fist in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow